Isa sa mga kinakailangang kondisyon ay huwag iwanang kalahati ang mga bagay. Kailangan mong tapusin ito hanggang dulo. Kailangan mong sirain ang nuclear at missile program nila, pati pabagsakin ang rehimen, pero hindi pa yon sapat. Ang kailangan mong gawin ay magdulot ng pagkakawatak-watak ng Iran. Isang buwan na tayo sa digmaan dito. Ang pangalan ko ay Alec Treman. Nagulat ako ng live mula sa JNS TV dito sa Jerusalem. At isang pribilehiyo na makasama ang isang tao na naniniwala akong isa sa mga pinakaaktibong boses na nagbabala tungkol sa kung ano ang makabubuti at hindi makabubuti sa seguridad ng Israel nitong mga nakaraang dekada. Martin Sherman, ikaw ang nagtatag ng Israel Institute for Strategic Studies. Isa kang kolumnista na nababasa sa karamihan ng pangunahing publikasyon sa Israel at mundo ng mga Hudyo. Martin, maligayang pagdating sa Jerusalem at JNS TV. Salamat sa panyaya, masaya akong makasama kayo. Sige, diretso na natin. Isang buwan pa lang tayo ngayon sa digmaan laban sa Iran. Sa tingin ko, gusto kong umatras at tingnan ito sa mas makasaysayang pananaw. Paano nga ba tayo napunta sa sitwasyong ilang beses na tayong nagkaroon ng labanan-laban sa Iran nitong mga nakaraang panahon? Alam mo, sa tingin ko, ang unti-unting ginagawa ng Israel ay inaalis ang mga patong ng political correctness. At sa wakas ay hinaharap na ang mga issue. Malamang mas kumpiyansa akong sabihin ito. Kung tinanong mo ako, 5 o 6 na araw na ang nakalipas. Kasi wala talagang nakakaalam sa mangyayari kay Trump ngayon. Noon, parang nabubuhay tayo sa mga panahong gaya ng nasa Biblia. Ano ang ibig kong sabihin? Meron kang dalawang leader na sa tingin ko ay walang kapantay ang katayuan sa mundo, sina Trump at Netanyahu. At para bigyang diin ang kanilang katayuan, isipin mo na lang kung ano ang mangyayari kung hindi sila ang nahalal. Kung ang nandoon ay sina Kamala Harris at wag naman sana iolapid sa mga posisyon ng kapangyarihan. Kaya sa tingin ko, ang nangyari ay sa kakaibang paraan ay yung nangyari noong Oktubre. Ang Oktubre 7 ay lubos na nagbago sa bansa. Pinatatag ang kanilang determinasyon at ginawa silang mas mapagpasya sa mga hakbang na handa nilang gawin. Sige, balikan natin. Gusto ko lang itanong, paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Alam mo, parang may doktrina na ngayon ng Israel na aatakihin nila ang mga kaaway nila habang nagpapalakas ang mga ito sa paligid natin. Pero sa loob ng maraming taon, hindi naman ganun ang kaso. Baka pwede mo ipaliwanag ng kaunti kung paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon, kung saan isang agresibong Iran ang patuloy na nagpapalakas ng mga proxy forces sa paligid ng mga hangganan ng Israel. Sa tingin ko, binigyan lang talagang Iran ng malayang galaw sa maraming bagay. Kung babalikan pa natin, alam mo, nung sina Netanyahu at Ehud Barak ay tila nagpaplano ng pag-atake sa Iran. At ito ay napigilan ng dating pinuno ng Mossad at ng Chief of Staff. Paano umabot sa punto na ang punong ministro at ministro ng depensa ay nagpaplanong umatake pero pinipigilan sila ng mga lider ng militar at intelihensya? Magandang tanong yan. Ibabalik ko niyan sa kung ano talaga ang nangyayari ngayon. Sa tingin ko, sa maraming paraan, merong hindi tapat na oposisyon dito na minsan tinatawag na deep state. At kung may Trump derangement syndrome sa Amerika, siguradong may BB derangement system din sa Israel. At gagawin nila ang kahit ano. Gagawin ng mga kalaban niya ang kahit ano, kabilang na ang pagtatrabaho laban sa malinaw na interes ng Estado para pigilan siyang magtagumpay at subukang alisin siya sa kapangyarihan. Ibig ko sabihin, ewan ko kung napanood mo ang kamakailang panayam kay Bogie Ailon na minsan ay nakasama ko ng malapitan. Dati siyang defense minister sa sariling partido ni Netanyahu na Likud, pero mula noon ay kumalas na siya sa kampo ng kanan. Sa tingin ko, ang galit niya kay Netanyahu ang nagtulak sa kanya na magkasakit sa pag-iisip. Hindi ko na sa tingin nasa tamang pag-iisip siya kapag sinasabi niya mas marami pa siyang pagkakapareho kay Mansour Abbas na pinuno ng Muslim Brotherhood kaysa sa mga halal na politiko dito tulad ni na Ben Greer at Smotrich. It's itong bagay na hindi mo maiisip.
Pero matagal siyang naging matigas ang tindig sa usaping depensa. Oo, ganun siya. At sa tingin ko, nawala lang siya sa sarili nang pinalitan siya ni Netanyahu na sa tingin ko ay maling desisyon kay Victor Lieberman. Sa tingin ko, ang tamang estratehiya sana ni Netanyahu ay magpatawag ng bagong eleksyon at sisihin si Lieberman sa pagpapabagsak ng isang gobyernong kanan. Nagginawa rin naman niya kalaunan. Oo, pero nasa ibang posisyon na siya noon kasi kung ginawa niya yon, kung nagpatawag siya ng eleksyon bago pa maayos ni Benny Gantz ang mga bagay, wala sanang koholdavan o kung ano man yon. At sa tingin ko, mas naging makapangyarihan pa sana si Netanyahu. Mas makapangyarihan ang posisyon noon kaysa ngayon. Para sa akin, malaking estratehikong pagkakamali yon. Binigyan nito ng pagkakataon ang kanyang mga kalaban na di nila nakuha dati. Tama? Dahil nagkaroon tayo ng 5 magkakasunod na eleksyon. Eksakto. At ang pinakakakaibang bagay ay nung unang eleksyon, si Lieberman mismo ang nagrekomenda sa presidente na si Netanyahu ang maging punong ministro. Nang umabot sa matinding sitwasyon, hindi siya makita. Tama. Tumanggi siyang sumama sa gobyerno ni Netanyahu. Kung pumayag siya noon, nagkaroon na sana ng right-wing na gobyerno at di na nagkaroon ng dagdag na eleksyon. Oo. Sang-ayon ako sa iyo ng 100%. Tama ang iyong pagsusuri. Tama. Kaya meron kang tinatawag na deep state na hindi lang kumikilos laban kay Netanyahu, kundi pinapayagan din ang pagbuo ng lakas ng mga kaaway ng Israel kabilang ang Hamas at Hezbollah. Talakayin natin sandali ang kalayaan ng pagkilos ng mga proxy na terorista sa mga hangganan ng Israel. Well, kailangan mong balikan ng konteksto noon. Lagi nilang sinasabi, bakit hindi nag-preempt si Netanyahu noong ika-6 ng Oktubre? At sa tingin ko, may magandang punto siya. Kung nag-preempt siya noon at naglunsad ng preemptive na atake laban sa Hamas, laban sa payo at opinyon ng buong security establishment na naniwala ring napigilan na ang Hamas, siguradong siya ay babatikusin. Kaya sa tingin ko may magandang punto siya sa pagsasabing wala pa siyang sapat na lehitimasyon noon para kumilos laban sa Hezbollah, laban sa Hamas at laban sa Iran na meron siya ngayon. At sa maraming paraan, ang ika-7 ng Oktubre marahil sa isang kabalintunaan ay naging punto ng singularidad, isang punto ng pagbabago sa kasaysayan ng Sionismo na nagbigay daan sa mas matatag, mas determinado at mas matibay na pananaw. Hindi ako sigurado sa ibig mo sabihin kung paano tayo nakarating dito. Pero sa tingin ko, yun na ang malinaw na paglalarawan ng mga nangyari mula ika-5 ng Oktubre hanggang ngayon. Tama, paano mo i-rate ang paghawak ni Netanyahu sa digmaan mula Oktubre 7 hanggang ngayon? Siguro 8 sa 10 ang ibibigay ko sa kanya. Siguro baka mas mataas pa. Madaling maging armchair general, nakaupo lang at nagsasabing gagawin ko ito at yon. Ang daming magkakasalumat na presyo sa isang tao, sa taong yon. Kaya mahirap talagang malaman kung anong kaya niyang gawin at kung anong hindi niya magawa dahil sa mga pressure. Hindi ako bulag na tagapagtanggol ni Netanyahu. Sa katunayan, nagsulat ako ng matinding kritisismo laban sa kanya sa mga artikulo. Pero sa tingin ko, wala tayong mas mabuting papalit sa kanya ngayon. At sa tingin ko, pagdating sa Israel, siya ang tamang tao sa tamang lugar at tamang panahon. Madali lang po muna kapag nasa labas ka lang. Paano mo nakita ang pagkakaiba ng pamamahala niya sa digmaan noong si Pangulong Biden ang nasa pwesto sa Estados Unidos kumpara noong muling nahalal si Pangulong Trump? Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, mas binigyan siya ng kalayaan. Sa palagay ko, gaya ng sinabi ko, si Biden ay halimbawa na nabanggit ko kanina. Kung hindi nahalalon si Trump, sino kaya ang pumalit sa kanya? Sa tingin ko, kailangan nating pabilisin ang mga bagay sa Iran na yon dahil hindi natin alam kung sino ang mahahalal at anong pressure ang ibibigay kay Trump mula sa sarili niyang partido. Mayroon kang matinding problema sa mga woke na nasa kanang pakpak na halos hindi makapagsabi ng isang pangungusap ng katotohanan.
Lahat ng sinasabi nila ay mali, malinaw na mali, hayagang mali, pero tuloy pa rin sila. At kailangan kong sabihin, talagang namamangha ako kung bakit pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, bakit hindi nakakuha ng lubos na simpatya ang Israel mula sa buong mundo. Hindi ko talaga maintindihan. At baka nagkamali ako ng maraming taon dahil palagi kong minamaliit ang papel ng antisemitismo sa pakikitungo sa mga Hudyo sa labas. Palagi kong inisip na ito ay masamang pampublikong diplomasya o kapabayaan sa tungkulin ng diplomatiko kapag ipinapaliwanag ng Israel ang kanilang panig. Sa palagay ko, naniniwala pa rin ako mas kaya pang ipaliwanag ng Israel ang kanilang panig ng mas madiin at mas epektibo. Pero kailangan kong sabihin na napakahirap makakita ng ibang dahilan maliban sa malaking bahagi ng antisemitismo sa mga nangyayari na yon. Masasabi ko hindi ko naisip na malaking issue yon. Akala ko dati mahina lang ang pampublikong diplomasya ng Israel. Pero ngayon hindi na ako sigurado. Kung titingnan natin ang digmaan, paano natin matutukoy ang tagumpay laban sa Iran? Sa tingin ko, parang sa Gaza, ang Israel ay parang sa pelikulang A Bridge Too Far tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ilang Amerikanong paratrooper ay napalayo sa likod ng mga linya ng kalaban. Sa tingin ko, kabaligtaran ang totoo dito, pareho sa kaso ng Iran at sa Gaza. Para sa akin, pareho itong may kakategoryang A Bridge Too Close. Hayaan mo muna ako magsalita tungkol sa Gaza bago bumalik sa Iran. Sa tingin ko sa Gaza, walang posibleng solusyon kung hindi aalisin ang populasyon gaya ng orihinal na iminungkahi ni Trump. Dahil ang tanging paraan para matukoy ng Israel kung sino ang mamumuno sa Gaza at kung paano ito pamumunuan ay kung mismong Israel ang mamuno rito. At para mamuno ang Israel nang hindi inaapi ang ibang tao, kailangan nilang alisin ang ibang tao mula sa loob ng Gaza. At sa tingin ko ngayon, mas madali na ang gawain yan kaysa dati. Sino pa bang gusto manatili sa Gaza ngayon, sa gitna ng gulo at eleksyon? O malamig na yon, umuulan. Gawing tirahan ang Gaza. Sa totoo lang, hindi binigyang diin ng Israel ang mali ng Ehipto sa buong usaping ito. Dahil sa bawat labanan sa buong mundo, lalo na nitong mga nakaraang dekada, mapa Syria man, mapa Ukraine, o sa Africa, tuwing may kaguluhang militar, tumatakas ang mga sibilyan. At dito, hindi nila magawa. Dapat ito ring napangunay karapatang pantao yan. Tama. Tama, at sa tingin ko sa kasong ito, napatunayan ng Ehipto na isa siyang tuso at palihim na kaaway. At sa tingin ko, dapat naglunsad ang Israel ng matinding pampulitikang presyon at gumamit ng mga makataong argumento para suportahan ito. Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga Palestino, bakit mo gugustuhin ikulong sila sa ganitong kalagayan ng pagkawasak? Ano ang ipinapakita nito tungkol sa kung gaano talaga nagmamalasakit ang mga tao sa mga Palestino? Sang-ayon ako sa iyo, hindi rin naman ito ipinilit ng Israel na mapasama sa agenda. Ang orihinal na estratehikong pagkakamali ng Israel ay ang pag-amin na dapat magkaroon ng kahit anong uri ng sariling pamamahala ng mga Palestino sa pagitan ng ilog at dagat. Pero ibang usapan na yon. Sa tingin ko, ang Iran ay isa na namang bagay na malapit sa panganib. Hindi ko iniisip na sapat na ang basta pabagsakin lang ang rehimen. Ibig ko sabihin, malinaw naman yung mga bagay na halata. Kailangan mong wasakin ang kanilang nuclear program, ang kanilang missile program, at pati na rin pabagsakin ang rehimen. Pero hindi pa rin yun sapat. Ang kailangan mong gawin ay magdulot ng pagkakawatak-watak ng Iran. Sa ibang salita, sa paligid sa Hilaga nandun ang mga Kurd at mga Azeri, at sa silangan nandun ang mga Baluchi, at may mga Arabo sa kanluran kung saan naroroon ang karamihan ng Lanis. At ang kailangan mong gawin ay hikayatin ang mga tendensyang sesesyonista at hayaang mabuwag ang Iran sa mga etnikong entidad, katulad ng nangyari sa Yugoslavia. At kung nasa dekada 1970 at 70 ka noong ang Titoismo
ang nagbubuklod na ideolohiya sa Yugoslavia. Walang makaka-imagine na mabubuwag ito sa Serbia, Croatia, Bosnia at iba pa. At iba pa. Pero nangyari yon. At meron kang, masasabi ko halos, isang mathematical na formula sa agham pampolitika. Kapag meron kang isang multi-etniko na bansa kung saan pumapalya na ang pangunahing ideolohiya at hindi na nito kayang pagkaisahin ang iba't ibang etnisidad, ang pagkakabuwag ng isang bansa ay isang bagay na posibleng mangyari gaya ng pinatunayan ng Yugoslavia. At kung gusto mo ng mas malaki pang halimbawa, ang Unyong Sobyet. Nagkawatak-watak ang Unyong Sobyet sa mga estadong Baltiko at Ukraine at walang maniniwalang posible yon kung sinabi mo yon noong ika-11 na siglo. Yan ang sinusulong mo sa Iran, pero pwedeng sabihin na pareho lang din ang problema mo sa Israel. Mayorya ang mga Hudyo at meron kang malaking minoryang Arabo. Bakit hindi rin hatiin ang bansa ayon sa lahi? Sa palagay ko, hindi naman yon pinag-uusapan. Hindi lahat ng multi-ethnic na bansa kailangang paghiwa-hiwalayan. Sa tingin ko, ang dominasyon ng mga Hudyo dito na sana ay magpatuloy ay dahilan kung bakit hindi yon posible. Hinihikayat ko rin ang pag-alis ng mga Arabo mula sa Israel upang mabawasan ang populasyong hindi Hudyo. Pero iyan ay sa hinaharap pa. Pero tiyak na sa Judea at Samaria at sa Gaza, iyon ang kailangang maging. Dahil anumang hindi paglilipat ng populasyon sa Judea at Samaria at sa Gaza ay isa pa ring uri ng otonomiya, kabilang na ang Emirate Plan. Puro otonomiya lang yan. At wala namang masama sa isang kasunduan ng otonomiya. Sa totoo lang, ang buong Estados Unidos ay binubuo ng mga otonomiyang estado kung saan may sarili silang kapangyarihan pero wala silang soberanya. Ngayon, ang ganitong uri ng kasunduan ay posible sa isang kondisyon na ang mga otonomong entidad ay kinikilala at tinatanggap ang pagiging lehitimo ng mga soberanong entidad. Pero kabaligtaran iyon ang ginagawa nila rito para sa kanilang panukala ng Emirates. autonomia. Ang Emirates ay ibang uri lang ng autonomia. Lahat ng iba pa na hindi pagtanggal ng populasyon ay isa ring anyo ng autonomia. At napatunayan na hindi ito gagana dahil binibigyan mo ng autonomiya ang mga grupong hindi tinatanggap ang pagiging lehitimo ng soberano, ang mga Hudyo. Hindi ito kailanman gagana. Sana magising na ang mga tao at makita ang totoo. Ang sinasabi ko ay hindi ito ekstremismo makakanan. Ibig kong sabihin, hindi ko rin ito sinasabi dahil sa anumang relihiyoso. Puntueng pananaw. Hindi ako reliyosong tao. Medyo secular ako. Pero ang sinasabi ko, walang paraan na makakahanap ka ng matatag na sistema ng pamahalaan kung iiwan mo ang malaking matigas ang ulo populasyon ng Arabo sa loob ng lugar na kailangan mong hawakan para sa sarili mong seguridad. Dahil sinumang nadiisip na maari mong ibalik Judea at Samaria na kumukontrol ng buo sa coastal plain, mga paliparan, internasyonal na paliparan, infrastruktura, paglika ng kuryente, mga planta ng desalination at BP na lahat ay lubos na mahina. Gaya ng nakita natin sa Gaza, kailangan mong kontrolin ito. Kung ikaw ang may kontrol, ang tanging paraan para di maparatangan bilang apartheid na estado ay alisin ang populasyong Arabo. Sumulat ako ng artikulo tungkol dito noong 1991, isa sa tingin ko sa pahayagan ng Labor Party noon, ang Davao. Dati may Labor Party pero nawala na ito ngayon. Pero iyon ang pangunahing partido noon. Bakit hindi pipiliin ng isang karaniwang tao, lalo na ng isang taga-Gaza, pero pati na rin ng isang mason, tagagawa ng ladrilyo, tubero o mekaniko sa Judea at Samaria na manirahan doon at sa ilalim ng okupasyong militar ng Israel, pero kung makakakuha ka ng malaking pera at makalipat sa ibang lugar, bakit hindi? Ibig ko sabihin, alam mo, kung ikukumpara mo ang dalawang bagay sa moral na timbangan, kahit ang pinaka masigasig na naniniwala sa two-state solution
ay naniniwala na ang isang estadong Palestino ay hindi magiging isang homophobic, misogynistic na tiranyang mayoryang Muslim. Kaya't sa isang banda, ang mga taga-suporta ng two-state solution ay may homophobic, misogynistic na Muslim majority na tiraniya. At sa kabila naman, mas maayos ang buhay ng mga hindi nakikidigmang Palestino sa ibang lugar. Ano ang mas liberal at mulat para sa lahat? Sa palagay ko, hindi pa ito napapakita. Hindi mukhang gusto ng mga Palestino ng mulat at liberal na lipunan. Wala silang pakialam. Well, ang sinasabi ko ay hindi pagbibigay sa mga Palestina ng kolektibong katayuan. Ang ibig kong sabihin, lapitan ng bawat Palestino at alukin ng mas magandang buhay sa ibang lugar para sa kanya at pamilya, kaysa manatiling nasa ilalim ng militar na kontrol ng IDF. Sa tingin ko, ang mga Palestino, ibig kong sabihin, hindi nila nagawa sa loob ng 18 taon na ngayon. Sa palagay ko, hindi nila nagawa ang mag-organisa ng eleksyon. Sinubukan pa nga nila ang isang halalang munisipal na lubos na nabigo. Para ang buong mundo ay nailigaw at naloko ng mga walang laman na pahayag na politically correct. Sa tingin mo ba magkakaroon ng panibagong diplomatikong panggigipit sa Israel pagkatapos ng digmaang ito? Para makarating sa isang resolusyon tungkol sa Israeli-Palestinian na sigalot at para muling itulak ang paglikha ng isang estadong Palestino? Sa tingin ko maraming nakasalalay sa eleksyon kung sino ang mananalo. Kung ang Reform Party ang mananalo sa Britanya at kung may isang right-wing na partido sa Pransya, maaari mabawasan ang pressure mula sa Europa. Depende rin sa mangyayari sa Estados Unidos. Kung ang mga Republican ang manalo tulad ni na Pompeo o Nikki Haley o Peruvio, hindi ko iniisip na magkakaroon ng ganong presyo. Pero talagang kailangan ng Israel na maglunsad ng malawakang pampublikong diplomasya sa isang estratehikong antas para baguhin ang opinyon ng mundo tungkol sa pagiging lehitimo at kanais-nais ng isang estadong Palestino. Sa maraming paraan, tingin ko naligaw na ang pampublikong diplomasya ng Israel. Nagiging mas mahalaga na ito ngayon, mas mataas na ang prioridad kaysa dati. Sa loob ng maraming dekada, pinabayaan ng Israel ang pampublikong diplomasya. Nag-invest sila ng napakalaking halaga rito. Pero kahit na may mga resources ka, may dalawang paraan para lapitan ang pampublikong diplomasya. Maging nakatuon sa mga kaganapan. Isa pa, dapat nakatuon sa konteksto. Ano ang ibig kong sabihin? Ang pampublikong diplomasya ng Israel ay nakatuon pa rin sa mga kaganapan. Ano ang ibig kong sabihin doon? Kapag may nangyari, parang habol tayo ng habol sa sarili nating buntot. Pilit na ipinaliwanag kung bakit ito nangyari at kung bakit hindi natin kasalanan, kung bakit hindi naman ito ganun kasama at iba pa at iba pa. Sa halip na maging nakatuon sa konteksto, kung saan palagi kang nasa mata ng publiko, palagi kang nagpapadala ng mensahe para baguhin kung paano ka tinitingnan. Dahil malaking bagay kung ang Israel ay nakikita bilang isang matapang na demokrasya na lumalaban para sa mga progresibong pagpapahalaga sa gitna ng mga diktador. O kung ang Israel ay nakikita bilang isang sakim na bansang nang aagaw ng lupa na sinusubukang kunin ang lupang pag-aari ng iba. Kaya malaking bagay talaga ito. At bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, isipin mong may kabataang Palestino na di sinasadyang napatay bilang collateral damage ng IDF. Malaki ang epekto ng trahedyang yon. Kapag ang Israel ay nakikita bilang isang matapang na demokrasya na lumalaban sa gitna ng mga diktadura, o kung ito ay nakikita bilang isang semi-fascist na bansang nang-aagaw ng lupa. Mahalaga kung paano magkaibang maintindihan ang parehong pangyayari sa iba't ibang konteksto. Sa tingin ko, dapat pagtuunan ng Israel ang paghubog sa konteksto kung paano tinitingnan ang mga pangyayari, pati ang pagbuwag sa naratibo ng mga Palestino. At alam mo, dahil sa totoo lang, ang ideya ng isang malayang naratibo ng mga Palestino ay isang panlilin lang. Ibig ko sabihin, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakakaalam yan. Sa unang bersyon ng Palestinian Covenant, ang West Bank, Judea at Samaria at Gaza ay particular na
hindi isinama sa teritoryo ng bayang tinubuan ng mga Palestino. Ang West Bank noon ay kinilala bilang bahagi ng Jordan at ang Gaza ay bahagi ng Egypt. Ang tanging panahon na naging sinaunang bayan ng mga Palestino, ang lupang yon ay matapos matalo sila sa Six-Day War. At sa maraming paraan, ang mga Palestino ay kabaligtaran ng isang bansa dahil wala silang malinaw na hangganan. Ang kanilang bayan ay kung nasaan ang mga Hudyo. At sa tingin ko, mas maipapaliwanag at mas mapapagtibay pa ng Israel ang kanilang panig kung maglalaan sila ng mga yaman, parehong intelektual at pinansyal. Pag-usapan natin sandali ang Lebanon. May mahigpit na kontrol ang Hezbollah sa pamahalaan ng Lebanon at sila rin ang pinakamakapangyarihang puwersang militar doon. Ang Israel ay paulit-ulit na nakikipagdigmaan sa loob ng halos 50 taon. Sa Lebanon, laging may pag-aatubili ang Israel na panatilihin ang teritoryo tuwing nasasakot nila ito. Pagkaripas ng ilang taon, umatras na naman sila pabalik sa kinikilalang teritoryo ng Israel. Sa tingin mo ba, may mangyayaring kakaiba ngayon? May balita na posibleng gumawa ng bagong buffer zone ng Israel o kuning ang lupa hanggang Litani River. Sa totoo lang, sang-ayon ako sa pananaw na inilalabas sa Channel 14 kung saan maraming tao ngayon ang nagsasabi niyan. Dapat gawing permanenteng hangganan ng Israel ang ilog Latanya at maaring pati ang ilog Zahrani sa Hilaga. Dahil ang mga hangganan ng Lebanon ay basta lang napagkasunduan ng mga sundalong Pranses at Briton. Walang likas na lohika ang mga hangganan at madalas itong nababago ng digmaan. Kahit sa Estados Unidos, kailangan nating magbigay ng dahilan. Dapat nating itaas ang ating hangganan papunta sa isa sa dalawang ilog, kahit man lang hanggang Litani kung hindi man sa Zahrani. At sa tingin ko, dapat yon ang maging layunin. Pero mga tao, napag-usapan natin ang pampublikong diplomasya na hindi alam ng marami ay mahalagang estratehikong gawain. Gaya ng Air Force, ang plasikong papel ng Air Force ay bigyan ng kalayaan o lumikha ng kalayaan sa paggalaw para sa mga puwersang panlupa. Mas mataas na ang antas ng pampublikong diplomasya. Dapat itong magbigay ng kalayaan sa paggalaw o pagpapasya para sa ating mga estratehikong tagapagpasya. Para bigyan tayo ng kakayahan na ipagpatuloy ang pangmatagalang estratehikong tulong. Wala sa mga layuning ito, sa Lebanon man, sa Gaza o sa Iran. Wala sa mga ito ang posible, maliban na lang kung mayroong kampayong ng pampublikong diplomasya. At yan ay isang bagay na kailangang buuin. Dekada na tayong nahuhuli dito. Nakausap ko si mga ministro at mga vice-ministro at pati na rin ang punong ministro minsan. At hindi mo ito naipaliwanag. Hindi mo sila napaintindi rito. At palagi kong iniisip na ang mga taong galing sa ibang bansa, mga Hudyo na galing sa ibang bansa, ay mas nakakaunawa nito kaysa sa mga Hudyo na ipinanganak sa Israel. Dahil ang mga Hudyo na ipinanganak sa Israel, sa tingin ko, ay hindi talaga nauunawaan ang kahinaan ng Israel. Hindi nila maisip ang mundo na wala ang Israel. At kaya nila inisip na, alam mo, wala namang kailangang ipaliwanag sa ginagawa natin. Siyempre, na yon, sa tingin ko, mas malawak na ang kamalayan, pareho sa kahinaan at sa pangangailangan na maging matatag na tinig. Sa pandigdigang laranan. At muli, hindi ko iniisip na napakahalaga na magkaroon ng isang napakagaling magsalita ng Ingles. Maganda yon, marami namang ibang paraan para iparating ang mensahe. Kung meron kang social media at internet at iba't ibang paraan kung saan pwedeng pagandahin muna ang wika bago mo ito iharap. Maganda na may mga lalaki na magandang accent at mahusay sa paggamit ng wikang Ingles. Pero mas hindi gaano mahalaga yon kaysa sa pagkakaroon ng nilalaman. Kailangan mo ng nilalaman at saka mo mahahanap ang mga paraan para maikalat ito. Pero una, kailangan mo munang malaman kung gaano ito kahalaga. Hindi mo magagamit ang buong lakas militar mo
kung pinipigilan ka ng mga pampulitikang limitasyon. At iyan dapat ang estratehikong papel ng pampublikong diplomasya. Nakikita mo bang nagbabago ito ngayon sa digmaan kontra Iran? Mas maganda na ito kaysa dati, pero mas maganda na ito kaysa dati. Sa tingin ko, malayo pa ang kailangan nilang marating. Mahigit isang dekada na akong nagsusulong na dapat maglaan ng Israel ng 2% hanggang 3% ng pambansang budget para sa pampublikong diplomasya. Hindi yon mukhang malaki, pero sa Israel, well, Yun ay napakalaking halaga ng pera kumpara sa ginagastos nila ngayon. mga 2 hanggang 3 bilyon yan. Hindi man ganun kaganda, pero iba na ang 3 bilyong dolyar. Marami kang mababago ang isip at mahuhulog ang loob sa'yo kapag may 3 bilyong dolyar na budget. Para sa akin, dapat itulak yan sa unahan ng pampublikong usapan. Sa palagay mo ba, binabago na ng Israel ang dating kalakaran sa gitnang silangan dahil sa digmaang ito? At naniniwala ka ba na sa pagtatapos ng digmaang ito, magiging kontento ang Israel sa tagumpay? At pangalawa, madadala nila ang rehiyong ito sa isang mas tahimik na kalagayan sa inaharap? Palagay ko mas maganda na ang kalagayan natin ngayon kaysa noon. Kung mararating man natin ang ideal na binabanggit mo, alam kong kakaiba ang sitwasyon na yon na mas sumusuporta pa sa atin ang mga bansang Muslim kaysa sa mga bansa sa kanlurang Europa. Nakakabaliw talaga. Mahirap talagang malaman kung paano magaganap ang mga bagay-bagay. Noong natuturo ako ng International Relations sa Universidad ng Tel Aviv, sinabi ko, isipin mo na lang kung noong dekada 80 ay binigyan ka ng takdang aralin na hulaan kung ano ang magiging itsura ng pandaigdigang sitwasyon. Kapag may estudyanteng tumama ng eksakto, malamang pagtatawanan siya ng husto sa klase dahil kailangan niyang hulaan ang pagbagsak ng Unyong Sobyet. Kailangan din niyan makita ang pag-angat ng China at India na noon ay mahihirap pang umuunlad na bansa na humihiwalay mula sa Warsaw Pact. May mga bagay na hindi mo maiisip pero nangyari. Kaya sa tingin ko sa maraming paraan, bilang isang hindi relihiyosong tao, naniniwala ako na ang pinakamahalagang bagay ay pananampalataya. Kailangan mong mag-focus sa isang layunin na pinaniniwalaan mo at magsikap para doon. Kaya hindi ako sigurado. Ibig ko sabihin maraming salik na pwedeng makaapekto. Para sa akin, mahalagang huwag mag-iwan ng mga bagay na kalahating tapos. Kailangan mong tapusin hanggang dulo. Hindi pwedeng kalahati lang, hindi sa Iran at hindi rin sa Gaza. Kaya paano mo nakikita na magpapatuloy ang digmaan na ito sa mga susunod na linggo? Sa tingin ko, sana manatili si Trump sa kanyang desisyon. Dahil kung hindi at umatras siya at hinayaan ang mga Iranian na magpakitang parang sila ang nanalo, magiging isang malaking sakuna ito. Magiging isang sakuna ito hindi lang para sa Israel, kundi pati na rin sa mga bansa sa Gulpo at iba pang mga bansa sa riyon. Dahil kahit na malaki ang magiging pisikal na pinsala, sa tingin ko, lalo lang itong lalakas sa aspeto ng pag-iisip at politika. At umasa ba ang Israel sa Estados Unidos para dito? Sa tingin ko, magiging napakahirap para sa Israel na hindi isaalang-alang ang opinyon ng Estados Unidos. Ibig ko sabihin sa ngayon, wala namang ibang bansa na maaaring asahan ng Israel. Hindi ko iniisip na makaasa ang Israel sa suporta ng China. Hindi ko rin iniisip na makaasa ang Israel sa suporta ng Rusya. Hindi talaga. Ang tanong, kaya bang ituloy ng Israel ang mga layunin nito sa militar ng mag-isa? Sa tingin ko, militarily, kaya naman. Kung wala lang mga hadlang sa politika, sa tingin ko, kaya nila. Masasabi ko malamang na hindi ganun karami ang autoridad dahil hindi ako familiar sa mga stockpile natin at iba pa. Pero sa tingin ko, kung hindi natin kaya, marami tayong dapat ipag-alala. Patuloy namin itong babantayan sa mga susunod na linggo at mahalaga ang linaw sa mga susunod na hakbang. Martin Sherman, matagal ka nang nagbibigay ng linaw sa mga usaping ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa pagtanggap sa akin.